Magandang araw. Iniimbitahan ko kayo sa bagong series na Knowing God, the Creator of Family. So dito sa series na ito, makikilala natin kung sino ang Diyos at kung paano magiging anak niya at kung paano natin ito maipapamuhay bilang kanyang tunay na anak. So tara, panoorin natin itong video na ito. Ngayon po, meron tayong bagong series at ito po ay yung Knowing God. Patuloy natin kikilalanin ng Diyos but this time as the Creator of the family. Sino po sa atin dito yung bahagi ng isang pamilya? Dapat lahat nakataas kayo Although yung iba, maaaring nawala na yung mga magulang, wala yung kapatid, pero at least naging bahagi kayo ng isang pamilya. So yun po yung ating tatalakayin ngayon, kikilalanin natin ang Diyos, in particular, focus sa family. At alam niyo po ba, we are celebrating Family Month this September. Kaya encourage ko po kayo, kung kasama niyo yung pamilya niyo, batiin niyo Happy Family Month. So kung wala kayong kasamang pamilya dito, hindi ko alam kung sino yung babatiin niyo. Pero lahat tayo ay bahagi ng pamilya ng Diyos. So batiin natin talaga isa't isa kasi we are one big family in the Lord. Amen? Parang hindi kayo masaya, nakapamilya niyo yung katabi niyo Alam niyo po ba yung mga pamilya, they are under attack. Sino po dito yung mga walang problema na pamilya? Lahat tayo dumadaan sa mga problema, pagsubok bilang pamilya. Meron pong isang pamilya na kung saan ay yung tatay ay malapit nang mawala dito sa mundo. So nandun na sa kanyang deathbed, at ang ginawa niya, pinatawag niya lahat yung apat niyang anak at yung kanyang nag-iisang asawa. So sabi niya, sa harap ng mga bata, yung pong mga anak niya, 3, 2 doon gwapo, isa maganda, yung isa, yun, mas alam niyo na, no, ordinary person, hindi siya kagwapuhan, kagaya nung kapatid niya, hindi rin kagandahan, no? Parang hindi siya yung, parang pag nakita mo, parang kakaiba ito. No? Mag-iisip ka tuloy na, anak ba siya nung pamilyang ito? No? Parang inampon lang. So yung pong tatay, sabi niya, honey, matagal ko na itong gustong itanong sa'yo. Pero dahil malapit na ako mawala dito sa mundo, maglalakas loob akong tanungin ka, no? Pero huwag kang mag-alala, sagutin mo lang ako ng yung totoo, hindi ako magagalit sa'yo. So yun po, no? Tapos, ano yun, Han? Sabi nung babae. Sabihin mo nga sa akin, kung anak ko ba talaga itong bunso natin? Yan, no? Biglang, siyempre yung babae, parang no? Pero very confident yung babae, sabi niya, honey, saksi ang ating mga kamag-anak, saksi ang Diyos na itong bunso natin, kakaiba yung itsura niya sa mga kapatid niya, ay anak mo, anak natin. Okay. So, dahil doon, malaya na akong mawawala dito sa mundo. So, naging payapa na. So, mga ilang araw, namatay na nga yung tatay, at habang nandun sa burol, no, kausap siya ng mga, yung babae, yung nanay, kausap niya yung mga nandoon nakikiramay. Alam mo, sabi ng babae, kinabahan talaga ako. Nung bago mamatay si kumpare mo, tinanong niya talaga kung anak ko yung bunso. At mabuti na lang, yun ang tanong niya. At hindi niya tinanong kung anak ba niya yung 3 magaganda at gwapo. So yun ang hindi totoo. No? Pero alam niyo po, yun yung problema ng mga pamilya ngayon. Ang dami pong mga broken family, ang dami po yung mga unfaithfulness sa pamilya. Kaya yung ating Panginoon, yung pamilya ay mahalaga sa Kanya. No? Families matter to God. Kung mapapansin po niyo at the beginning of the Bible, doon pa lang sa simula sa Genesis, no? Sinabi na ng Panginoon, it is not good
for the man to be alone. So na nakita niya nag-iisa si Adan, sabi niya, hindi mainam na mag-isa yung si Adan. So gagawa ko siya ng mga katuwang niya sa buhay. So doon nagsimula yung pamilya. So ano pong ginawa niya? Binigyan niya si Eva at doon na-institute yung unang kasalan. That's the first marriage. So binuo ng Diyos yung pamilya, nagkaroon sila ng anak. Sino po yung mga anak? Si Cain at si Abel. So yun yung unang pamilya. No? So God founded the first family. At yung kasunod na yun, hanggang sa ngayon, New Testament, hindi nagbago yung gusto ng Diyos na pagpalain niya yung mga pamilya. Kaya po dito sabi niya, throughout the Bible, especially during the New Testament, God seeks to strengthen families. Gusto niyang maging matibay ng mga pamilya. By the way, sino po sa atin yung gusto niyong maging matibay yung samahan niyo bilang magkakapamilya? Lahat po tayo ayaw ng magulong pamilya. Tama po ba? Pero sino po sa atin na yung pamilya niyo ay medyo may kaguluhan? Medyo lang. Sige po, huwag kayong mahiya, no? Kasi ito naman yung prayer natin matulungan natin yung bawat isa paano maging maayos ang ating pamilya. So ang Diyos gumawa siya ng mga hakbangin, inutusan yung lalaki, you are to love your wives. Children, you are to obey your parents. And parents, you are to train your children in the right path. Yun ang gusto ng Diyos. Gawin natin yung role natin kasi gusto ng Diyos tumibay yung ating pagpapamilya. At ang Biblia ay mayroon pang mga real-life examples. Kaya pag nabasa na yung Bible, di po ba may mga pamilyang maayos, may mga pamilyang magugulo. Yung maayos, gusto ng Diyos, tularan natin, yung masasaya. Pero yung mga magugulong pamilya, no, matuto tayo sa kanila na sana hindi na tayo maging kagaya nila. Kaya po, even kay Abraham, si Abraham, sinabi ng Diyos sa kanya, and in you, all the families of the earth will be blessed. Kasama tayo dyan, all families. So ito po ay sinabi kay Abraham, pero ang tinutukoy dito, mapagpapala ang lahat ng pamilya is through the descendants of Abraham. Palagay nyo, sino yung magiging blessing sa lahat ng pamilya? Si Jesus. Siya yung kailangan ng bawat pamilya para maging maayos po yung ating mga pamilya. Kaya po, dito po sa pag-aaral, ito hindi ko alam kung nababasa nyo pa po, no? Nababasa nyo po ba? Ayan, ang galing ng 2020 vision nyo. Ito po ay galing sa UP, sa Population Institute sa UP, na kung saan ito po ay ginawa noong 2021, no? Na survey, pero ito ay nilabas noong November 2022. So very relevant pa rin. No? Dito sa findings sila, 1 out of 3. No? Isa sa 3 na kabataan ay lumaki na wala yung parehong magulang nila. Malaki pong porsyento yon. No? Kaya po dito sa graph na ito, nagsimula yung study nila, 94, 2022, 2013, very stable. Dito parang 1 out of 4 na mga kabataan, lumaki sila na walang pareho yung magulang. Pero pagdating ng 2021, naging 66, meaning 2/3. Kaya yung mga ito yung mga ni-raise ng magulang, no? Parang mataas yung porsyento, 80, pero pababa. No? Ibig sabihin, mas lumalaki yung mga kabataan na hindi na sila natututukan ng parehong pamilya, ng parehong magulang. Kaya doon papasok yung problema. So sino po yung guilty dito? O at least karanasan nyo na yung magulang nyo, hindi nila kayo napalaking sabay. At least yung nanay lang, minsan yung madalang yung tatay, pero karamihan, sinong nagpalaki sa ibang mga kabataan? Mga lolo at lola. Sino po yung mga laking lolo at lola dito? Ayan. No? Let's appreciate our lolo and lola, no? Na sila po yung nagpalaki sa atin na mga magulang. Na ating mga anak. Isa pa pong
graph dito. No? Dito naman, ito yung mga dahilan kung bakit hindi nabantayan ng parehong magulang yung kanilang mga anak. Ito po yung mga dahilan. No? Ito yung 2013 at ito yung latest, yung color violet. No? Sabi dito, at least one parent was working away within the country. Nagtatrabaho yung isang magulang niya. Pwede yung tatay, pwede yung nanay, pero nandito lang sa loob ng Pilipinas. So malaking porsyento po yon. 34%. Dati 18 lang eh. Ibig sabihin, dumadami yung mga magulang na umaalis ng bahay para magtrabaho. Okay? Ito naman, at least one parent was working abroad. So ito, alam naman natin, normal ito eh. Nag-a-abroad yung magulang. Pero tumaas pa rin, from 10%, naging 13. Ang bumaba, although mataas pa rin, 38%, yung parents separated and divorced. Ang laking porsyento po niyan. Ang dami po dito sa bansa natin, naghihiwalay, nag-aanal o nadi-divorce yung kanilang relasyon. At ito naman, medyo lumiit ang porsyento, isa sa mga magulang ay nawala na dito sa mundo. So ito po yung mga critical, no? Malaki yung porsyento, 38%, yun yung pinakamataas na ang mga magulang ay naghihiwalay. Kaya hindi na nila napapalaking dalawa yung kanilang mga anak. So ano pong epekto nito? No? Hindi ito yung design ng Diyos. Ang design ng Diyos na mapagpala yung pamilya. Pero ang nangyayari, naghihiwa-hiwalay. So imagine mo, broken family, anak ka ng mga magulang na naghiwalay. So yun ang naging model mo. Pag nag-asawa ka, may tendency maghihiwalay din kayo. Kasi yun ang nakita nating model. Pero po, may solusyon po dito. Kaya dito papasok si Jesus. Kapag naging bahagi si Jesus ng ating pamilya, magbabago po ba yung pamilya natin? Palagay nyo? Amen. May pag-asa? May pag-asa. Ito pong si Paul Vitz. No? Si Paul Vitz ay sumulat ng isang libro, ang title po niya, Faith of the Fatherless. So, lahat ng mga nakita niyang mga atheists, no? Dito niya, yung kwento nila, nakita dito. At isa sa mga major finding niya sa libro na ito, sabi niya, yung reason kung bakit nagiging atheist yung isang tao, o bakit nila nire-reject ang Diyos, ay dahil sa kanilang disappointment, na disappoint sila sa kanilang tatay, o meron silang sama ng loob o galit sa kanilang tatay. So imagine niyo yung model ng tatay. We are earthly fathers. Pero kung mali po yung the way we raise our children, it will affect the faith of our children. Di po gusto natin mga anak natin ay mapalapit din sa Panginoon. Kung paano tayo maging malapit sa Panginoon, gusto rin natin yung mga anak natin. Kaya importante po yung role natin as fathers. Kaya importante rin makita natin yung tatay natin, ang ating Panginoong Diyos, kung anong klaseng tatay meron tayo. So ito po, isa pa bang klase ng mga tatay, based on the study. No? Ito daw sila yung mga distant o malayo yung loob sa kanilang mga anak. Yung iba, masyadong stricto. No? Yung iba, naranasan nila yung pananakit ng mga magulang, o lalo na ng tatay. At ito naman yung absentee o laging wala yung tatay. So lahat po ng ito ay mayroong kaugnayan and it will affect the image of God to your children. Kaya mali din yung kanilang pananaw tungkol sa Diyos dahil sa maling modelo ng mga tatay. So again, sino po yung mga tatay? Yan, sabihan niyo po yung mga nagtaas ng kamay, yung makatabi nila, malaki ang role natin, no, ninyo, para ang mga anak natin ay makilala ng husto ang Panginoon. Pero ito po yung gusto kong sabihin sa inyo ngayon. God is not the reflection of your earthly fathers. He is the perfection of fatherhood. Kaya yun, doon tayo tumingin sa Diyos. Kung hindi man naging mabuting ama, ang ating mga tatay, o tayo bilang tatay, ay guilty rin tayo doon sa nakita natin kanina. No?
focus tayo kay God, na siyang model natin ng fatherhood. Again, anong klaseng Diyos meron tayo? Anong klaseng tatay meron tayo? Jeremiah 31:3. Lagi ko pong ini-impress ni Lord sa akin ito eh. He's always assuring me of this. Ano po yung sinasabi niya? Basahin po natin sabay-sabay. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. So ang ating Diyos nangungusap po sa atin na sabi niya, hindi mo ba ramdam yung pagmamahal ng tatay mo? Hindi mo ba ramdam yung pagmamahal ng nanay mo, ng mga magulang mo, kapatid? Parang outcast sa pamilya mo. Ito po yung message ng Diyos sa atin. Sabi niya, minahal kita ng pagmamahal na walang, hindi ko alam kung ano sa Tagalog ng everlasting, walang katapusan. No? Yung everlasting kasi, ibig sabihin, wala siyang simula, wala siyang katapusan. Ganon tayo minahal ng Diyos. Walang katapusan, walang simula. No? Yung pagmamahal ng Diyos po sa atin ay ganon siya katodo na magmahal sa atin. Despite kung anong klaseng tao tayo, mahal tayo ng Diyos. Kaya po i-assure niyo yung katabi niyo ngayon, mahal ka ng Diyos. So hindi lang po dapat natin ito mabasa, kundi talagang maramdaman talaga natin na mahal tayo ng Diyos. Are you convinced that God loves us? Amen. At hindi pa yon, no? Hindi lang siya mabuti, no? Hindi lang siya mapagmahal. Sabi niya, nilapit ko kayo sa akin with my unfailing kindness. Nakakita na po ba kayo isang taong mabait? Di ba nakakatuwa yung mga taong mabait? Sabi niya, ganun ako kabait. My kindness is unfailing. Hindi yan magbabago. Ganun ako kabait sa inyo. Ganun ako gustong maranasan nyo na mabuti akong Diyos. Kaya po yung title natin ngayon, no? Intro pa lang po yon, Live as God's Child. Live as God's Child. So ito pong message kanina sa umaga, ang focus po niya, basahin muna natin, binasa na po natin kanina dito. Sabi niya, for all were being led by the Spirit of God, these are sons of God. For you have not received a spirit of slavery leading to fear again, but you have received a spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba, Father. So the Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. And if children, ano daw po tayo? Heirs. Tagapagmana. Sabihin nga sa katabi nyo, ikaw ay isang tagapagmana po tayo. No? At hindi lang yon, no? Fellow heirs with Christ. If indeed we, yung Bisaya, ayaw na iba ito suffer with Him so that we may also be glorified with Him. So para po makuha natin yung points natin ngayon hapon, no? Live as God's child. So ito po yung points kanina ni Pastor Edric. Our God leads, our God links, no? And our God lavishes. So yun po yung tatay natin. No? Pinangungunahan niya tayo, nililid niya, kinukonect niya tayo sa Kanya, at ibinibigay niya yung masaganang biyaya niya sa atin. Pero gusto ko po ngayon, no, to live as God's child. Knowing our God is a loving God, our Father is a good Father, no? He is a kind Father, He's a faithful Father. Ang response natin is live as God's child. Sino po dito yung mga anak ng Diyos? Yan, pwede pong pakita sa kamay? Yan. Halos po lahat, no? So kapag hindi tayo anak ng Diyos, ano tayo? Oh, kayo po yung nagsabi niyan, hindi ako nagsabi nun. So, gusto ko lang po medyo i-twist ng konti yung message kanina. Kung narinig yung message kanina, this time I will focus on perspective nung bata, no? Nung child of God. Paano tayo makakapamuhay bilang anak ng Diyos, no? Kasi ang Diyos ay ililid niya tayo, no? I-connect niya tayo sa Kanya at
Ito yung lavish, ito yung papamanahan na tayo. Pero yung sa perspective ng bata, ito po yung sinasuggest ko na maging outline natin. Live as God's child. To live as God's child, we must know our identity. We must develop greater intimacy. And we must rejoice in our inheritance. Okay po ba? Doon tayo mag-focus ngayon dito sa tatlo na ito. Identity. Importante po itong identity. Simulan po natin. Pag sinabi nating identity, identity is not knowing who you are, rather, it is knowing whose you are. Kasi pag sinabi mong identity, ang sinasabi nila, sino ka ba? Isa akong lawyer, isa akong doktor, isa akong matagumpay na businessman. Hindi po yun ang identity. Yun yung sino tayo. Pero ang identity is knowing whose you are. Sino nagmeme-ari sa atin? Sa palagay po ninyo, kayo, what is your identity? Pag tinanong kayo, what is your identity? Ano isasagot natin? Ano po yan? A child of God. Oh, may clue na tayo ito. Live as God's child. That's our identity. Bakit yan importante? No? Sabi na dito, sa Romans 8:14, for all who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. So dito, very clear na hindi lahat ay anak ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Sino lang yung mga anak ng Diyos? Based on this verse, those who are being led by the Holy Spirit. So meaning, although we are all creations of God, but not all of us are children of God. Para lang tayo ma-identify as a child of God, ano dapat ang makikita natin dito? We should be led by the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu, siya yung nangunguna, siya yung nasusunod sa ating buhay. Di po ba John 1:12? Familiar ba kayo sa John 1:12? For those who receive Him, and to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. So, to those who receive and believe. Minsan, tatanim mo yung isang Kristiyano, sinyera mo siya, pinatanggap mo siya kay Jesus, sinasabi sa kanya, anak ka na ng Diyos. Kaya lang, mas matindi po ito. Dito, papakita niyo yung resulta. Kung talagang anak ka ng Diyos, kung talagang tinanggap mo si Jesus sa puso mo at totoong nananampalataya ka, makikita sa buhay mo yung pagiging anak ng Diyos. Bakit? Because you are being led by the Spirit of God. It is very obvious if a child of God is being led by the Spirit of God. May kaibahan po, makikita natin mamaya. Pero tanungin muna niyo sarili niyo, who is leading your life today? Makikita ba natin sa buhay natin ngayon? So kung halimbawa, wanted lahat yung Christians, at ikukulong, pag napatunayan Christian ka, ikukulong ka, at pagharap sa korte, mapapatunayan kaya na ikaw ay totoong Christian? So matinding tanong po yun, no? Minsan, marami pong tinatawag nilang Christians ako, nagsisimba ako, pero hindi nakikita sa buhay nila yung pagkilos ng banal na Espiritu. So sino daw po yung totoong anak ng Diyos? Those who are led by the Holy Spirit. So ang question ngayon, who is leading your life today? So may I suggest 3 kung sino yung nangunguna o nasusunod sa ating buhay. Una, pwede yung sarili natin o yung mga sarili nating mga kagustuhan. Paano masasabing ikaw yung nasusunod? Nagdidesisyon ka na hindi ka kumukonsulta sa iyong tatay. Ang dami mong ginagawa. In fact, kung anak ka ng Diyos, lahat ng bagay dapat kinukonsulta natin sa Kanya. Ano pa? Yung iba naman, yung pressures of this world. Kailangan nilang makisama sa mga kabarkada nila, kailangan nilang maging bahagi ng isang grupo because they want to be accepted. May pressure. Kung halimbawa sa opisina, alam nila Christian ka at pinagtatawanan yung mga Christians, yung pressure na yon, yung iba,
hindi nila ipapakilala yung sarili nila na sila ay anak ng Diyos. So yun yung mga example na hindi totoong nililid ng banal na Espiritu. Pero supposed to be to prove that our identity, that we are children of God, sino po yung naglilid sa atin dapat? Ang Holy Spirit. Question, how can we know that we are filled or led by the Holy Spirit? So these are some. No? Marami pa po tayong pwedeng isulat dito. Una, we begin to hate sin that we used to love. No? Pangalawa, nagbabago yung appetite natin. Na dati, puro ka, pag linggo, nandun ka sa bar, nandun ka sa mga lugar na hindi dapat, nagpupunta ka na sa church. So nagbago yung appetite ko. Parang gusto mo nang makilala ang Panginoon. Nagiging evident yung fruit of the Holy Spirit. Ilan nga po ba yung fruit of the Holy Spirit? Siyam. Pwede ba natin sila i-recite? Sabay-sabay tayo. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Yun yung kapag if we are being led by the Holy Spirit, very obvious po yung mga bunga na yon. Kaya mamaya paglabas nyo sa yung mga may sasakyan sa garahe, masusubukan nyo yung fruit of the Holy Spirit. Yung self-control, no? Pinag-usapan na dati, parang zipper lane, pa isa-isang ganon. Pero meron pa rin talagang singit ang singit, ayaw magbigayan. Tama po ba? Obvious ba yun that they are led by the Spirit of God? Kapag you are led by the Spirit of God, nai-enjoy mo nang magbasa ng Bible. Sino po sa atin yung nag-enjoy na magbasa ng Bible? Very good. Nakakatuwa po. Kaya may nabuo kaming Bible study, yung desiring to know Jesus. Kasi doon sa desire nilang makilala, kasi pag inaaral mo yung Bible, totoo pala yung Bible. Ito pala yung nadidiscover mo, nagiging totoo siya sa ating mga buhay. And also, part noon, gusto mo na mag-pray. No? Nagiging prayerful ka. No? You start praising the Lord. Kahit wala ka sa simbahan, may biglang awit, may kanta sa puso mo na sa isip mo ay nag-worship ka sa Lord. No? Ngayong linggo na ito, ano ba yung kantang yon? Ang paulit-ulit po sa isipan ko yung ordinary people, God uses ordinary people. Yung gandun lang. And worship. Nagiging excited ka mag-worship. Ganon din po ba tayo? Yung pagpunta natin dito, bilisan nyo. No? Baka wala na tayong maupuhan. Yun yung may puso sa Panginoon. Hindi yung mamaya na, praise and worship pa lang naman eh. Okay lang malate. Kapag gano'n yung puso mo, very obvious na wala yung Espiritu ng Diyos sa atin. And we have the desire to share and proclaim the gospel. Lagi kami dala-dalang best decision. Lagi mo siyang, sige po, pag wala kayong ginagawa, pakibasa ito. So nasa puso mo na yung pag-share ng gospel. So those are manifestations. No? At hindi naman tayo perfect, but the Holy Spirit constantly leads, corrects, redirect, kung nagkakamali tayo, redirect us back to the path of our Father. Yan po yung evidence that we are children of God because these things are obvious na nakikita po sa atin. At the same time, being led by the Spirit often means choosing between faith over fear. Yung magtitiwala ka, alam mong nakakatakot yung sitwasyon mo, matindi yung pinagdadaanan mo, but you choose to believe in Jesus. Lord, mahirap itong pinagdadaanan ko, pero magtitiwala ako sa iyo. Yun yung merong pinapangunahan ng Espiritu Santo. Ano pa? You choose to obey over convenience. Kahit hindi convenient para sa iyo na sumunod sa Panginoon, ang desisyon mo, Lord, susunod pa rin ako sa iyo. At ito yung mahalaga. You seek God's wisdom over human logic. Halimbawa, ma-offeran kayo ng trabaho abroad. Ang ganda ng pasweldo.
Kaya lang, iiwanan mo yung pamilya mo, iiwanan mo yung anak mo. Paano ka magdidesisyon? So kung ikaw ay pinapangunahan ng Banal na Espiritu, paano ka magdidesisyon? Iko-konsulta mo muna ang Panginoon. Huwag kang mag-grab agad. No? Kasi iba, kukunin ko na, tapos lalapit sa D-group leader nila, pwede niyo ba ako ipag-pray na sana i-bless ako ni Lord? Hindi naman natin alam kung yun talaga yung will ni Lord na pumunta ka sa abroad. No? So a person being led by the Holy Spirit seeks God's wisdom. Tatanungin mo muna, hindi tayo nagdidesisyon sa ating sarili. So ito po yung mga klase, may tinatawag na identity crisis. Oo, alam natin, anak tayo ng Diyos, pero hindi nakikita sa ating buhay. Like for example, dito sa kwento ng prodigal son, shortcut na lang po natin. The younger of them said to his father, so magkapatid sila, yung bata, sinabihan niya yung tatay niya, give me the share of the estate that falls to me. So yung tatay naman, he divided his wealth between them, and not many days, anong ginawa nung younger? He gathered everything, went on a journey in a distant country. Anong ginawa niya? Winaldas niya lahat yung namana niya hanggang sa mawala. So ano pong nangyari dito? Ano po yung meron dito sa batang ito? Ano ba yung hinahanap niya? Anong prodigal son? Obviously, he is looking for independence. May mga anak po tayo ngayon, sinasabi nila, gusto ko nang umalis sa bahay. Gusto ko nang maging independent. Gusto ko ng freedom. Bakit? Kasi pag sa loob ng bahay, hindi nila magawa yung gusto nila. Laging nandyan, nagagalit si nanay, pinapayuhan ng tatay. So anong gusto nila? Gusto ko nang makaalis sa bahay na ito. Puro bawal, bawal, bawal. Meron po bang makabataan dito na ganon? So may mga magulang na sinisiko yung mga anak nila. Ikaw yun. Yung iba naman hinahanap nila yung self-worth, acceptance, and even yung sa social media, pag nag-post ka, ano yung tinitignan nyo? Ilan na ba yung nag-like sa akin? Pag walang nagla-like, medyo nagtatampo, pero pag madaming nagla-like, doon tayo sumasaya because our identity is based on these things. Pero ang sinasabi dito, yung batang ito, hindi na naintindihan yung kanyang identity. At marami po sa atin ganun. So ang tanong ngayon, where are you searching for your real identity? Saan mo yan hinahanap? Naalala ko po ng bata ako, dahil nakita namin kung paano inaapi yung aming pamilya. Inaapi, no? Parang drama, no? So kasi po, hindi nakapag-aral yung tatay ko. Di sa hanggang second year high school lang, grade 6 lang yung nanay ko. So lahat ng makabag-anak nila may mga titulado. So ang liit ng tingin sa amin, lalo na sa tatay ko. Yung tatay ko, literally, 5-footer lang yon. Dito lang siya. Kaya sabi niya, maliit na nga ako, minamaliit pa nila ako. May pride pa siya. Kahit ganito kaliit, mataas ang pride ko. Hindi tayo lalapit sa kanila. No? Tingnan mo yung kanyang pananaw. Ako naman, dahil ganun ko naririnig ang tatay ko, ako, basta mag-aaral ako mabuti, gusto kong makatapos para makaangat tayo dito sa buhay na ito. So, wala naman pong masama doon. Kaya lang, kung yun yung identity na hinahanap mo, nagkakamali tayo. So ano po ba yung dapat na magiging identity natin? So until you know whose you are, you'll never know who you are. So ano ibig sabihin? Kailangan mauna muna na ma-inculcate sa ating mga puso na ako'y anak ng Diyos. That's our identity. So regardless kung anong profession mo, like for example, yung iba, tricycle driver lang ako, magtataho lang ako, yung iba, beautician lang ako. No? Ano pa yung ginagawa na iba? Tricycle driver. Minamalit natin sarili natin. Kung ganun ang tingin natin, meron tayong identity crisis. Hindi natin naintindihan kung sino yung nagmay-ari sa atin. No?
whose we are. Sino ba? Tayo sa harapan ng Panginoon. Kung anak ka ng Diyos at ikaw ay driver lang, huwag mo sabing driver lang ako. Ako'y anak ng Diyos. Kaya bilang driver, pagsisilbihan ko yung mga pasahero ko na para makarating sila ng ligtas sa kanilang patutunguhan. Meron kang misyon. Kung ikaw ay beautician, no? Pagagandahin ko itong kliyente ko para hindi na siya makilala ng asawa niya sa sobrang ganda niya. No? You are a child of God, you will do your best for your client. Pero alam niyo po, kung pinapractice niyo yan, hindi pwedeng manatili ka sa ganyang sitwasyon. Halimbawa, driver ka, but you're doing your best. Now, nagiging maingat ka sa daan, sumusunod ka sa traffic rules. Pagdating ng araw, ang paglilingkuran mo, yung mga matataas na tao dito sa lipunan natin. Magiging family driver ka ng mga mayamang businessman, yung mga sikat. Bakit? Pinapamuhay mo yung pagiging anak ng Diyos. Ina-apply mo kung anong profession na meron ka. Kung ikaw ay beautician at pinagbubuti mo, bahalang araw, sino yung magiging kliyente mo? Mga artistahing kagaya ni Pastor Bong o kaya yung lingkod. Hindi na natin sila masisi. So ano ibig sabihin nito? Kung may identity crisis tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Because God settles our identity crisis with our identity in Christ. Anak po tayo ng Diyos. And let the Holy Spirit lead us. Surrender everything to the Lord. Lord, hindi ako magdidesisyon sa sarili ko. Dahil anak mo ko, kung ano po yung plano mo sa buhay ko, yun po yung gagawin ko. So application. Let's find comfort in the truth that our true identity does not come from our relationship status. Whether you are a single or married, yung iba parang nagpapanik na. Patapos na yung kalendaryo sa edad ko. Hindi pa rin ako nakakapahanap ng girlfriend o boyfriend. No? Nor it is found from the possessions we have, wala doon. Or even from our accomplishments. But rather from being a beloved child of God. Sabihin nga po sa katabi nyo, you are a beloved child of God. So let the Holy Spirit lead you, not yourself, not your own will, but the will of God in you. Number 2, intimacy. Under intimacy, we can live as a God's child, no? Because of our relationship, intimacy with Jesus, with God. Dito po, yung intimacy dito, you can now call God our Abba Father. That's the very close relationship with our Father. So sa verse 15, for you have not received a spirit of slavery leading to fear again, but you have received a spirit of adoption. As sons by which we cry out, Abba, Father. So dito may makikita tayong dalawang spirit. The spirit of slavery, which is living in fear. No? Pag nandun ka sa spirit ng slavery, may takot, you are under the law, at gusto mong laging matanggap ka ng mga tao. You are people pleaser. But the spirit of adoption, dito, you are being loved unconditionally and you are secure in God's family. So ito po yung gusto ng Diyos na maranasan natin. No? The spirit of adoption, ito po yung ginawa ng ating Panginoon. Bakit tayo naging anak niya? In-adopt niya tayo. Alam niyo po, importante na maintindihan natin yung kultura ng adoption nung panahon ng Roma. Kasi this was during the Roman Empire. So according to the Roman culture, ito po yung mga ilan sa mga provisions ng kanilang adoption, yung pag-ampon ng bata. Sa kanila, pwedeng ampunin yung may edad na. Hindi lang yung bata yung inaampon. Kahit yung may edad na, pwede nilang ampunin.
At kapag inampon ka na, no, nawawala na lahat yung connection mo dun sa dati mong pamilya. So, wala ka ng association doon. Pag-aari ka na nung nag-adapt sa'yo. Pati yung kung may mga utang ka doon, nung panahon na yon, lahat yon aayusin. Covered na lahat nung adoption na yon. At the same time, you come under the authority of your new Father. Siya na yung masusunod sa atin. Kung sino yung umampon sa atin. At they gain the full rights of inheritance as if born into the family. Alam niyo po yung irony noon, kung totoo kang anak, pwede kang i-disown ng tatay mo. Pero kapag inampon ka, hindi ka pwedeng i-disown, hindi ka pwedeng ibalik ng tatay mo kasi very binding yung pag-adapt, pag-ampon sa atin ng Panginoon. So ito po yung sinasabi ni Paul. No, we are adopted by God. Meaning, you did not earn your way into God's family. Hindi tayo yung nagpumilit para ampunin. Sino po yung nag-ampon sa atin? Ang Diyos. He chose you out of love. Nung pinili ka ng Diyos para ampunin tayo, pinili niya tayo dahil mahal niya tayo. Ano nga po yung Jeremiah 31:3 kanina? I have loved you with an everlasting love. Alam niyo po, yun yung gusto kong makita niyo sa hapon na ito, na talagang mahal ako ng Diyos. At gusto niya talaga na makita ko kung ano yung ginawa niya, that He chose me, He adopted me, no? At nung inadapt niya ako, nagkaroon pa ng relationship, yung intimacy na pwede ka nang tumawag sa Kanya ngayon na Abba, Father. Hindi mo siya tatawaging Sir. Hindi mo siya tatawaging Your Honor, Your Excellency. Hindi ganun ang gusto ng Diyos na itawag natin sa Kanya. Ano yung gusto niyang itawag natin sa Kanya? Dad. Tay. Alam po, subukan yung kausapin ng Lord ng ganun. Tay, tulungan niyo naman ako. Tumatanda na ako, wala pang nangliligaw sa akin. Yung tatay natin, kaya mo siyang kausapin na very personal. And He will listen to you. Yun yung gusto niyang relationship. Nilalapit niya yung relasyon natin sa atin para mas lalo natin siyang makilala. So as sons, which we can now cry, Abba. No? Pwede ka nang tawagin mo siyang tatay, dad. Yung iba, Papa God. Natutuwa ako, may nagpipray na gano'n, Papa God. Salamat po. No? Pero ito, maganda rin po ito. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. Meron tayong witness. Alam niyo po bakit importante na in-emphasize ni Paul that the Holy Spirit will testify, He Himself will testify. Kasi po, dun sa Roma, kapag inaampong ka, kailangan may witness. At yun yung magpapatotoo na nagkaroon talaga yan ng adoption. Yun yung magpapatunay. So sa atin, nung inadopt tayo ng Diyos, sinong magpapatunay? The Holy Spirit of God. Na ikaw ay inampon. Siya yung magpapatotoo. No, walang bisa. Kasi pwedeng sa adoption, magreklamo yung totoong anak. Pero yung witness, siya yung magpapatotoo na totoo yung adopted at meron siyang karapatan. Alam niyo po sa atin bilang Christians, sino yung magrereklamo sa atin? Ang diablo. Dati niya tayong kakampi. Dati niya tayong anak. Pero ngayon, inadopt ka na ng Panginoon, anong gagawin niya? Guguluhin niya yung ating status. Minsan bibigyan na tayo ng doubt. Anak ka ba talaga ng Diyos? Bakit ganyan ang buhay mo? So sino po yung magte-testify? Sino yung magiging witness na talagang inadopt tayo ng Diyos? Ang Holy Spirit. So ganun po kahalaga ang banal na Espiritu sa atin. So the father of the prodigal son, doon sa kwento natin ng prodigal son, did not just forgive his son, no? Rather, he restored intimacy. Kasi nung bumalik yung bata, di ba, sabi niya, kahit tanggapin na lang ako ng tatay ko bilang alipin, papayag na ako. Kasi wala na siyang makain eh.
Pero anong ginawa ng tatay? He restored intimacy. Walang probation, no? Sige, 6 months, titignan ko kung nagbago ka na. Walang ganon. No cold shoulder, hindi yung nandiyan ka lang, huwag kang lalapit sa akin. Walang ganon. Kundi meron siyang full access. Yan po yung ginawa ng Diyos sa atin. Nung inadapt niya tayo, wala siyang binigay na kondisyon. Minahal niya tayo at binigyan na tayo ng full access na pwede siyang tawaging, ano po? Abba, Father. So challenge ko po kayo sa inyo ngayon. No? Start your prayers this week with Abba and talk to God like a dad who loves you. Practice po natin ito at mag-e-enjoy kayo sa ating relasyon sa Panginoon. Application. Let's pursue a vibrant personal relationship with God as our Abba, finding in Him the closeness our hearts long for. Gustong-gusto po ng Diyos maging malapit sa atin. So tayo, ang part natin, let's pursue that vibrant personal relationship with God. Yung intimacy, yung closeness, that you are so close to God na naririnig mo na yung boses niya na nag-i-instruct siya sa atin. Amen po ba doon? Gusto niyo ba yon? Na kapag nagpipray ka, anak, ito yung gusto kong gawin mo. So siyempre, He will guide you with His Word. So bago po natin ituloy, meron po tayong video na panonoorin. Ito, live po siya kanina umaga, but this is about kung paano siya naranasan yung pag-adapt ng Diyos sa kanya at dahil doon ay naging adoptive parents din sila. So let's welcome and let's view this video by Brother Ken Karange. Good afternoon. My name is Ken Karange, a sinner and a person continually renewed by God's forgiveness. I am married to my best friend and partner, Mafe. I stand here today only by God's mercy and grace, sharing an update on my testimony. Here's a quick recap. I was born into a family that looked stable and successful, but behind the image was hidden pain, pressure, and comparison. At 7, my mother died, leaving me without stability, identity, or the nurturing presence every child longs for. Though strict and abusive, I had depended on her. Her death left me without a compass, and my father was distant. Later, my dad remarried overseas, but brought home a mistress into our home. Our family life collapsed further. By high school, our businesses went bankrupt and was shut down by authorities. We even lived in a parking lot for days, homeless and stripped of dignity. Yet even then, God saw me. Though I didn't know it, He was preparing a different story of belonging. As a child, I was the black sheep, constantly compared to my siblings, called useless and good for nothing. Some nights, my brother locked me out of our room and I slept on the floor by the door, only to be scolded the next morning by my mom. Even our employees physically abused me, and when I told my parents, they publicly punished me instead. Those wounds cut deep, feeling bitterness and despair, and I felt unseen and unloved. But later, I would discover that God has seen me all along. By high school, I even planned to take my own life and that of my dad and his mistress. But God intervened. A school pastor shared the gospel, and I realized my identity was not in rejection, but in God's acceptance. God's love became real through a community of Christian individuals who informally fostered me. Also, my ex-stepmom adopted me as her son, proving with actions what God had already spoken. I was wanted, chosen, and loved. I was around 17 at that time. My dad had disowned me a year earlier.
Since he could no longer provide for our big family's needs, I asked to work in the city to help cover the expenses and ease the burden at home. He threatened to disown me if I leave. I left anyway. Looking back, that moment of being rejected by my earthly father made God's adoption through my first stepmom even more profound. That adoption showed me that God's love is never withheld, even when humans fail. He sees, He provides, and He redeems. For those who feel rejected or left behind, God is El Roi, the God who sees your afflictions. He sees you, He values you, and He is redeeming your story. Here's the update. My adoption did not erase the trauma and pain from the past, but it gave me the footing to move forward. The wounds of my childhood did not disappear overnight. The actual healing process started when God adopted me into His eternal family through Christ. He adopted me when I was at my worst. He reminded me that His plans were not for calamity, but to give me hope and a future. He gave me rest, peace, and security I never found at home. Over the years, He also called me to deeper surrender, not only to trust Him with my future, but also with my past. That meant forgiving those who had hurt me most, including my father and my family. It was not easy, but God is sovereign. Forgiving became part of His healing work in me, a testimony not of my strength, but of His power to redeem brokenness. And now, God has brought my story full circle. In Romans 8:15, the Spirit you received does not make you slaves, so you live in fear again. Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. The God who adopted me into His family, my Abba, who gave me belonging, acceptance, and healing, has now given me the privilege of extending that same love through adoption. As James 1:27 says, pure and undefiled religion before God the Father is this, to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself unstained from the world. So, in 2019, my wife and I said yes to God's call to become adoptive parents. We welcomed our first child, and I realized this was more than just giving a child a home. It was living out the gospel, reflecting what God had already done for me. I also learned that adoption, whether spiritual or earthly, doesn't erase the pain and trauma from the past, but it does mean you no longer face them alone. God gives strength beyond our own. This calling is huge and carries great responsibilities. And my wife and I are unqualified. But the scripture says, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. But God wasn't finished with our story. Just last August, after years of waiting, praying, and trusting His timing in what seemed to be not doable and impossible, God made ways for our 3 adopted boys to finally come home to us. What once felt like an impossible prayer became a reality. Our family grew from 3 to 6 in a single day. Looking back, I used to wrestle with this question. God loves me, but why did God allow such pain for me to endure? Yet now, I see how those very scars became the soil where His redemption grew, bringing me full circle as a father to 4 wonderful adopted children. I have also learned to acknowledge that my children may carry the same questions. So, when they do ask, I want to assure them that God was there with them too.
God saw them, God heard them, God felt their pain, just as He had with me. The boy who once lost his family, who once felt broken and unwanted, is now a father to 4 children: Judah, Elias, James, and Lucas, who will never have to wonder if they belong, because they are always wanted and chosen and loved. This is God's redemption story in my life, from loss to belonging, from rejection to acceptance, from brokenness to healing, and now, by His grace, to becoming an adoptive father of 4. I am Ken Karange, saved by God's grace, every day sustained by His mercy and faithfulness. My wife and I are not experts, nor are we trying to be heroes, only servants pursuing God's agenda for the fatherless, as He Himself is the father to the fatherless. God is writing your story too. Open your heart to Him and to the fatherless children who calls us to love and disciple. Your hands can be His hands. Your heart, your love can be His love. If God can take the story of a broken, unwanted boy and turn it into the story of a father to 4, just imagine what He can do with your life if you let Him. Step into His redemption story now. All glory, honor, and praise belong to our limitless Father to the Praise fatherless God. and Lord Jesus Christ. Praise Amen. God. Amen. Alam niyo po, kanina nakausap ko yung tatay, si Ken. No? Sabi niya, yung panganay, yung pinakamatanda doon, na sabi niya, 7 years na daw yon na nasa orphanage, walang nag-a-adapt. So yung bata parang, wala na talaga nagmamahal sa akin, hindi na ako binalikan ng mga pamilya ko, walang gusto mag-adapt sa akin. So na-build sa puso nung batang yon na walang nagmamahal sa akin. Pero with the blessing of God, dahil sa nangyari kay Ken, naranasan niya kung yung ganung mga hirap bilang isang bata at nung naranasan niyang i-adapt siya ng Panginoon, nagkaroon sila ng puso ministry na mag-adapt ng mga orphans ngayon. No? Kaya kung halimbawa kayo, wala kayong anak at gusto niyo maging bahagi ng ministry na ito, bigyan natin ng pag-asa yung mga bata na maramdaman nila yung pagmamahal ng Diyos sa pamagitan po natin ng mga nakakilala din sa Panginoon. Okay po ba? Tayo ay binigyan din ng pag-asa ng Diyos. Wala na rin kabuluhan yung buhay natin. Pero salamat sa Kanya na pinili niya tayo, na i-adapt niya bilang bahagi ng Kanyang pamilya. Okay, last point po natin. To live as God's child, we need to rejoice in our inheritance. So again, we need to live as heirs. Tayo po ay, ano po ba sa Tagalog ulit yan? Tagapagmana. So if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him so that we may also be glorified with Him. Tagapagmana po tayo ng ating Panginoon. So ngayon, tanong ko po kayo, are you living like a son or you still live as a slave? Kung anak ka na ng Panginoon, let's live as God's children. Simula ngayon, let the Holy Spirit lead us. That's the leading of God, and that's intimacy. And then, i-allow natin na i-develop natin yung relationship natin. That's the link. Ginawa niya tayong anak at nagkaroon tayo ng opportunity na tawagin siyang tatay. Balikan natin yung prodigal son. Paano niya tinrato yung kanyang anak? Nung nakita niya, ang layo-layo pa niya, ano po yung ginawa niya? Tumakbo siya, niyakap yung kanyang anak, at ang sabi niya, hindi na po nakapagsalita yung bata, nagpa-practice pa yung anak niya. Ito yung sasabihin ko sa tatay ko, gawin niyo na lang po akong alipin dahil nilustay ko lahat yung pera ninyo. Alam niyo po, insulto yun sa tatay, na buhay pa yung tatay, hihingin mo na yung mana mo. Malaking insulto yun. Pero despite that, tignan niyo yung ginawa ng tatay. And this is the reflection of our God as our Father.
So the father said to his slaves, quickly bring out the, hindi lang robe, kundi best robe. And put it on him, and put a ring on his hand, and sandals on his feet, and bring the fattened calf, kill it, and let us eat and celebrate. Nagkaroon pa ng celebration, pinaghanda pa niya yung pagbabalik ng kanyang anak. Alam po, importante itong tatlong simbolo na ito. Una, the robe. The robe is a symbol of honor and righteousness. Ibalik mo yung honor sa kanya at yung righteousness sa kanya, yung katwiran. No? Tinuring pa rin siyang righteous. At ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Because God covers our shame and restores us as His children. Tinuring na tayong mga totoong anak. So that's a symbolism ng ginawa ng Diyos sa atin. The ring is a symbol of authority and identity. So ano po ibig sabihin yan? That we belong to God's family and share in His mission. Nung kinuha tayo ng Diyos, inadapt niya tayo, meron siyang mission na ipapagawa sa atin. And the sandals, alam niyo po ba yung mga slave, wala silang, nakatapak sila? Yun yung simbolo ng mga slaves. But this time, para ipakita na tinuring niya ulit na anak yung kanyang anak, binigyan ulit ng sandals. This is a symbol of freedom and sonship. Meaning, we are no longer slaves, but free sons and daughters of the Lord. Di po ba napakasarap pakinggan kung ano yung sa kwentong ito, yun ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Binalik niya, ginawa niya tayong totoong anak, ginawa niya tayong matuwid sa kanyang harapan, at binalik niya yung identity natin as children of God. Pwede po ba ulit sa katabi niyo ngayon para ma-remind siya, you are a child of God. At i-challenge sila, live like one. Mamuhay ka na nakikita sa atin yung pagiging anak ng Diyos. So ito yung picture ng ating inheritance sa Panginoon. Kaya hindi lang yon, may kaakibat yung inheritance. Sabi niya, if we indeed, we suffer with Him. So yung mana na yan, no, ay matatanggap natin kung kabahagi tayo, no, sa mga sufferings na dinanas din ni Kristo. Hindi niya pinangako sa atin na magiging maayos ang buhay natin because we're still here in this world. Dadaan tayo sa mga sufferings ng buhay. And sufferings with Jesus may mean tatayuan mo yung katotohanan. You stand for the biblical truth even when it costs your friendship. Halimbawa yung kaibigan mo, kinokontra ka niya, ayaw kanyang paniwalaan, so you will still stand for biblical truths. It also means choosing holiness even when it costs pleasure over sinful pleasures and enduring rejections or ridicule for your faith. Anong sinasabi nito? Anak ka ng Diyos, that's your identity. Nilapit ka ng Diyos sa Kanya. That's intimacy. And He is storing an inheritance to you. No? But before you achieve that, no, you will undergo sufferings. So para i-expect natin na yung suffering na ito ay paninindigan natin yung pagiging anak ng ating Panginoon. Dito po sa early church, tingnan po natin yung nangyari. Na sila din ay nag-suffer. No? After calling the apostles in, they flogged them and ordered them not to speak in the name of Jesus and then released them. So they went on their way from the presence of the council. Ano po yung ginagawa nila after being flogged, pinaglalatigo? Anong ginawa nila? They were rejoicing that they have been considered worthy to suffer shame for His name. So instead na feeling of pain nang maramdaman mo dahil nagsasuffer ka for Jesus, magre-rejoice ka dahil binigyan ka ng opportunity na manindigan at maranasan yung suffering
because of Jesus. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 11 and 12, sabi na dito, if we died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. That's part of our inheritance. Tayo ay mamumuno. Tayo ay maglilid kasama ng ating Panginoon. At tignan natin sa Revelation, last passage po natin ito. O second to the last passage. Sabi niya dito, then I saw thrones and they sat on them and judgment was given to them. And I saw, sino po yon? Souls of those who have been beheaded. Alam mo, blessed tayo, hindi tayo napuputulan ng ulo dito sa Pilipinas. Pero during this time, they were beheaded because of their testimony of Jesus. So part ng pagiging pagpo-proclaim ng gospel during that time, sila ay pinupugutan ng ulo. And because of the word of God. And they came to life. So this is our future. No? And we will rejoice for this promise and reign with Christ for how many years? 1,000 years. Kasama po tayo dito na maghahari balang araw. Kaya dinugtong ni Paul sa Romans 8:18, I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. In other words, we may suffer now, glory later. Palakpan po natin ang Diyos sa mga magagandang ginawa niya sa atin bilang siya yung ating tatay, tayo yung kanyang anak, at kailangan nating ipamuhay na tayo ay totoong mga anak niya, na nakikita sa buhay natin na tayo ay pinangungunahan ng Banal na Espiritu. So to apply this last principle, let live for what lasts forever. Pagtuunan natin ng pansin yung pang-eternity, knowing that our greatest inheritance is in Christ, not in anything this world offers. Hindi natin dito makukuha yung mana. Kahit wala kang mamanahin dito, magalak tayo, may mamanahin tayo pagdating ng araw. Amen. So to close, to recap, i-recap po natin yung lahat ng diniscuss natin. Una, God through the Spirit leads us as Abba Father. Siya yung nagli-lead sa atin. That's our identity. Don't be like slaves. Be secure in who you are in Christ. God chose you to be His. He adopted you. That's intimacy. Don't live in fear or insecurity. Deepen your closeness with God. These are applications. And God gave you everything for this life and eternity. And that is inheritance. Don't settle for scraps. Yung mga bagay dito sa mundo, mga scraps lang yan. Rejoice in the feast prepared for you by our Father in heaven. Let's celebrate and live for eternal treasures. Sabi po ninyo kanina, kayo ay mga anak ng Diyos. Pakitaas po ulit ang kamay yung mga anak ng Diyos dito. Amen. Pamuhay po natin. Pero yung iba, hindi pa kayo sigurado kung anak talaga kayo ng Diyos. Alam niyo po, yung pagiging anak ng Diyos ay trabaho, ay naging cooperative effort ng Triune God, ng Trinity. Ng Holy Spirit, siya yung inadapt tayo ng ating Ama, ginagabayan tayo ng Banal na Espiritu, at ang Panginoong Yesus, siya yung magiging co-heir natin pagdating ng araw. Pero ang lahat ng ito ay naranasan natin dahil lang sa sakripisyo ng ating Panginoong Yesus. Yung unang nabanggit yung salitang Abba ay yung nananalangin si Jesus dun sa Garden of Gethsemane. So dito sinabi niya, Abba, Father, Tatay, alam ko lahat ng bagay ay posible sa'yo. Pwede po bang tanggalin mo sa akin itong aking pagdadaanan? Pero ano po sabi niya? Pero hindi ako yung masusunod, kundi ikaw yung masunod. Yun yung model ng isang anak. Meron tayong gustong mangyari,
Pero hindi natin hayaan ito mangyari, kundi hahayaan nating mangyari yung kalooban ng Diyos. Kaya ngayon, we can call God Abba because of what Jesus had done. So I would like to close dito sa binanggit ni Pastor Joby. Sabi niya, as Jesus faced the cross, He took our place as the rejected one so we could be accepted as sons. He was forsaken so we could be adopted. And we wore a crown of thorns, or He wore a crown of thorns so He could inherit a crown of glory. Yun po yung ginawa ng Diyos sa atin. Kaya gusto nating i-focus ulit kay Jesus. Kanina pinalakpakan natin ang ating Panginoong Yesus. Pwede ba natin isang muling palakpakan for the second time? That because of Him, we are now called children of God. So sa mga hindi pa po, hindi nyo sigurado kung ano yung kay anak na ng Diyos. Ito po yung, balikan lang natin yung ginawa ni Jesus dun sa cross. Kanina sinelebrate natin yung Lord's Supper, inaalala natin na si Jesus namatay sa krus. Dun sa nagsakripisyo, nilaban niya tayo para mailigtas lang tayo. Ang dapat lang natin gawin, kilalanin natin siya sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa mga anak na ng Diyos na nandito po, it is my challenge for you. Ipag-pray natin, the Lord, tulungan mo ako starting today that I can live my life for you as your child. Okay po ba yun? Maging prayer natin. So let's all stand. Tumayo po tayo at tayo sama-samang manalangin. Panalangin po para sa mga hindi pa kayo sigurado kung kayo ay anak na ng Diyos. Pwede itong mangyari sa inyo. Sa pagkilala nyo kay Jesus, sabihin nyo sa Kanya, Lord Jesus, Panginoong Yesus, gusto kitang makilala sa buhay ko. Gusto kitang maranasan. At tunay na makita sa aking buhay na ako ay anak ninyo. Inaanyayahan ko yung banal na Espiritu na pangunahan ako ngayon upang mas makilala ko kayo ng lubusan at mapapurihan kayo sa aking buhay at magabayan niyo ako sa aking buhay simula ngayon. At sa mga matagal na pong mananampalataya na nandito, pagdasal po natin na Lord, thank you for adopting me as your child. Hindi man po ako karapat-dapat, but you chose me because of your love. Salamat po sa pagmamahal niyong ito at dalangin ko po ngayon, simula ngayon, lagi niyong ipaalala na my true identity is that I am a child of God. That you have adopted me and now I am enjoying all the full benefit of a child because of Jesus. Kaya tulungan niyo po kong laging gabayan ng Banal na Espiritu, lagi akong i-remind na dapat akong mamuhay para sa inyo. Hindi ko to magagawa sa sarili ko. Kaya po, iniimbitahan po namin kayo, Banal na Espiritu, patuloy niyo kaming puspusin, patuloy niyo kaming pangunahan upang ang buhay na ito ay maging patotoo na kami nga po ay tunay na mga anak ninyo. Salamat po Diyos, pagpalain niyo po lahat ng mga anak niyo na nandito sa sanctuary na ito, sa lahat ng nanunood via live stream, Panginoon, nawa, maalala talaga namin na kayo ang aming Diyos na mapagmahal, kayong unang nagmahal, at bilang anak ninyo, nais mo kaming mamuhay para sa inyo. Bless each family that we represent. Ingatan niyo po kami sa aming kanya-kanyang pag-uwi at gawin yung makabuluhan yung buong linggo na ito hanggang sa muli naming pagkikita sa susunod na linggo. Marami pong salamat. All glory and honor to you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you.
Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jewel Malonzo mula sa GLC, ang training department ng CCF, at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Leo Mata upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Leo. Maraming salamat po sa mensahe tungkol sa pagkilala sa Diyos bilang manlilikha ng pamilya. Handa na po ba kayong sagutin ang ating mga katanungan? Dana? Para po sa ating unang katanungan, paano kaya natin ma-encourage ang mga taong may hindi magandang karanasan o trauma mula sa kanilang sariling tatay na maituring ang Panginoon bilang kanilang Diyos Ama? Marami talagang mga kabataan talaga ngayon na nagkaroon sila ng mga trauma o mga pain sa kanilang mga magulang. So paano natin i-approach yun? So una, i-validate natin yung feelings kasi totoo yung naramdaman nila. So kailangan nilang itong ma-process, no? At pagkatapos ay ipaliwanag sa kanila na yung karanasan nila sa kanilang mga tatay ay hindi yung totoong refleksyon ng pagiging ama ng Diyos sa kanila. So kailangan nilang maintindihan na si God is the model of a perfect father, no? Na kumpara ito sa mga tatay natin na nagkaroon sila ng hindi magandang o naging mapanakit o kaya abusive, no? At marami tayong mga trauma sa naranasan sa kanila. So para maranasan nila yung Panginoon, kailangan din nilang maranasan yung totoong pagkaama ng Diyos sa kanilang mga buhay. So ibig sabihin nito, ipapaliwanag natin sa kanila na itong mga karanasan yung yan, oo, hindi maganda, pero may pagkakataon kayong maranasan nyo yung pagiging ama ng Diyos sa buhay nyo. At doon nila makikita, no, na sabihin mo sa kanila, subukan mo, taste and see that the Lord is good. Sa ating pangalawang katanungan, madalas tayo nagkaka-trust issue sa pamilya natin. Posible ba itong maging hadlang sa pagtitiwala sa Diyos? At paano tayo magsisimulang magtiwala sa Kanya? So pag naranasan mo na ng pain sa relasyon mo sa mga magulang, so nagiging ano ka na ngayon, parang aloof ka na, parang gusto mo ng maging distant sa kanila kasi nga dahil sa naramdaman mong pain. Ngayon ang tanong, posible bang maging hadlang sa pagtitiwala sa Diyos? Maging hadlang ito sa pagtitiwala sa Diyos? At bakit? No, una, kailangan niyang gawin dahil sa yun nga, naranasan niya yun, siya sa atin niya, saliksikin niya yung sarili niya, no? Hanapin niya yung principle na sa Jeremiah 29:13 na if you seek Him, you will find Him, and if you seek Him with all of your heart. So, ang gusto nating iparating sa Kanya, oo, nawalan tayo ng tiwala sa ating mga earthly families or earthly fathers, but we have a God na sinabi niya na I have a good plan for you, plan to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. So, gusto lang niya na lumapit tayo sa Kanya, no? Sumunod, gawin yung pinapagawa niya at magtiwala tayo ng buo dahil ang Diyos ay trustworthy. Pag nagtiwala ka sa Kanya, tunay na maasahan natin na mararanasan natin na yung pagtitiwala natin ay magkakaroon ng saysay dahil siya yung Diyos na totoong tapat at nagmamahal sa atin. Maraming salamat po. At para naman po sa ating huling katanungan, may mga tatay na hirap ipakita o ipadama ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Ano po ang inyong payo para sa kanila? Sa base dun sa statistics, marami talagang mga kabataan na hindi nila naranasan sa kanilang mga tatay yung totoong pagmamahal. So how can you expect these people na kapag naging magulang sila ay maipaparanas din nila yung pagmamahal sa kanilang mga anak. So wala silang model. So sila din nangangapa, no? So anong pwede nating gawin sa kanila? So una, i-encourage natin sila na na itong sitwasyon nila, no, ay hindi pa ito final. Pwede pang mabago. Pwede nilang matutunan yung kung paano iparamdam yung pagmamahal sa kanilang mga anak. So paano yon? Una, siyempre, kailangan din yung makilala yung totoong tatay natin, yung ating Heavenly Father, na siya yung nagmamahal sa atin. Pangalawa, kailangan din nilang matuto by attending mga parenting seminars, no? Na makakatulong yun sa kanila.
At the same time, yung mga opportunity na maka-attend, join ng mga retreat, kagaya sa amin, may ginagawa kami yearly family retreat, no? So they can join. Para doon nila maranasan, ito pala yung plano ng Diyos, paano natin maiparanas yung pagmamahal sa mga anak natin. Although kulang tayo, oo, but we have a God who will supply that love so that we can pass it on to our children. Okay po. Maraming salamat po, Pastor Leo, sa pagsagot sa aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!